Hello mga binatibay! Alam kong miss na miss nyo na ba? At syempre ako miss na miss ko rin talaga mag-design ng mga cakes na talaga, ng mga wedding cakes, ng mga fondant. Kasi parang 2 months and half akong hindi tumanggap ga ng fondant ga. Dahil lang sa mapait na cake na to. Diyos ko po. Kasi hindi ko talaga matututukan yung isang cake kapag tumanggap ako, tapos gumagawa ako ng mapait na cake. Hindi ko talaga siya matututukan. Kasi topper pa lang ga, as in, uubusin talaga ang araw mo, ang oras mo, ng topper pa lang. Yung isang dahon pa lang yan ga. Nagagawa ko yan siya mga 15 to 20 minutes. Kasi wala po akong molder. Mano-mano lang talaga yung paggawa ko ng mga topper. Iba-iba yung mga may mga molder kasi na nabibili na malalaki na talaga agad. Wala akong mabilhan yan dito ga. Kaya yan na talaga. Ito lang talaga yung sa mga tropical na design. Hindi ako nakapag-invest ng parang malalaking dahon na ganito. Kasi wala naman talaga mabilhan ng ganitong kalaking dahon ga, no? Yan, wala talaga. Kaya ang ginagawa ko is mano-mano. Diyan ako nahihirapan at diyan ako natatagalan kapag wala tayong mga plunger or cutter ng mga fondant topper. Isa-isang cake, dalawang cake to ga. Bali, yung isang cake natin, tapos all edible pa yung kanyang topper. Kaya, nahihirapan talaga ako kapag mga ganito na yung design. Tapos, pareho silang tropical. Isang customer lang yung umorder nito ga. Matagal na itong na-book sa akin. Ano nga sana to? Pahinga namin to. Rest day namin din sana. Kaya nga lang is, matagal niya nang na-book sa akin. Kaya, ang ginawa ko is, ayan na, ginawa na natin ng paraan na matapos at mapaganda yung cake niya. As in, parang nangalawang yung kamay ko ga sa 2 buwan at kalahati na straight na hindi ako gumagawa ng fondant. As in, ganun pa na yun ga, kapag hindi mo napapractice yung isang bagay talaga, parang nawawala siya sa yung wala na yung konsentrasyon sa paggawa ng cake. Doon na tayo, marunong tayo gumawa ng topper. Pero yung kapag babalot ka ulit ng fondant, tapos parang hindi ka na nasanay sa kakagawa ng fondant, parang hirap-hirap mo na siyang balutin. Gaya na nangyari ngayon ga. Grabe. Super stress ako dito sa cake na to ga. Kasi nga, parang 3 times, paggawa na lang, pag drip na lang ga ng cake ga, ng chocolate drip is nasira pa ulit na naman. Ganun talaga ga, siguro, kapag matagal mo hindi na pa-practice yung mga ginagawa mo. Tapos ito ga, para mapatayo ko siya, ginawa ko to siya ngayon mismo sa araw na i-deliver namin yung cake. In-oven ko lang siya, nilagay ko siya sa oven. Diba, prinihit ko yung oven ng mga 100 degree, tapos pinatay namin siya. After mga 10 minutes, pinatay namin siya. Tapos, pinasok namin, sinara namin na walang apoy ha yung oven. Siguro mga 5 minutes lang siya sa oven na medyo galaang, ano man tawag dito ha? Yung mainit-init lang siya, parang pinain-in ko lang siya. Tapos, ayan, bigla na siyang tumigas. Tapos, nilagay ko na lang siya sa room, saan ito? Sa may aircon na room, kapag katapos ko siyang i-oven. As in, matigas na at pwede na siyang tumayo. Yun yung mga technique na gagawin ninyo kapag yung mga topper ninyo, yung mga maninipis, at gusto nyong patayuin. Hindi lang yan hinihimas, guys. Kasi ibang klase ito, yung fondant. Yung hinihimas mo lang siya, tatayo agad, titigas agad. Hindi, yan ga. Yung fondant, maraming kuskus, balungos para mapatayo natin. Kaya ginagawa ko ganyan, yung parang hindi ka nakagawa ng ahead of time, hindi ka nakagawa. Tsaka ayoko ba gumawa ng ahead of time ng mga maninipis na fondant kasi kapag ginawa mo siya, halimbawa, ginawa ko siya ng within 24 hours, ang mangyayari guys, mabilis mabali. Unlike sa ginawa mo siya ngayong araw, tapos alam mo lang yung technique talaga kung paano siya patayuin ga. Sigurado ko sa iyo ga, walang mapuputol, walang mabibitak na mga topper. Yun na yung gagawin nyo ga. Igawin nyo siya ngayon, tapos oven nyo siya, lagay nyo sa oven na walang apoy, yung parang mainit-init na yung oven, tapos after 5 minutes, labas mo siya, yung hindi rin siya masusunog, tapos ilagay nyo siya sa aircon room. Yun, sigurado ko sa inyo ga, yung topper ninyo is tayo talaga at kahit manipis pa yan. Kung kahit gano'n pa yan kanipis lang ga. Sabihin ko sa inyo, kapag sa tayuan na mga term, ako yung lapitan nyo ga kasi magaling ako talaga magpatayo ga. O diba? Next, ito naman yung mga flowers natin. Since wala akong mabilhan dito ga ng mga parang goma mela ng mga flowers ga. Alam niyo yung peony na flowers, di ba pakulog siya, yung pagpasok yung kanyang mga petals. Ang ginawa ko, binaliktad ko yung petals para makagawa ako ng gumamela. Yun din yung technique ko para makagawa ako ng gumamela kasi wala talagang mabilhan dito sa Puerto. Kaya ginawa ko yung isang peony flowers is hiniwalay ko bago ko binaliktad yung petals niya na pag ganon. Mamaya makikita nyo yun yung bulaklak na gagamitin ko dito ga yung kulay pink. Tapos ito nga, gumawa na ako dito ng yan yung cake na yan. Unahin ko. Totoo, ang usapan namin dito is whipped cream lang. Kaya lang ginawa ko na lang kasi fondant nga ang topper. Baka sabi ko malaglag tsaka hindi kakayanin ng bigat ng frosting ng whippet yung mga fondant topper. Kaya ginawa ko guys, white chocolate ganache. Tapos nilagyan ko na lang siya ng drip, yun, di ba? Tingnan nyo, nasira na naman yung drip ko. Grabe, ang dami ko talaga, parang nangalawang talaga yung kamay ko, yung talent ko. Nangalawang talaga ga, wala na talaga, parang nanibago ako sa paggawa ng cake. Ayan, pagkatapos ko nga, niref ko muna siya para kahit paano sabi ko tumigas. Then, ayan, sa wakas, umayos din naman. Nakisali din naman, nakisabay din naman kahit paano yung ating chocolate drip na yan. Ayan yung ginagayahan ko ga, yung expectation. Whipped cream yan ga ha.
2.4 yung single coil with fondant details. Kaya nga lang, 8x6 lang, yan yung mga presyo ko. At least nakikita nyo yung price natin, yung pricing natin sa cake. Tapos, sabi ko kay customer, ma'am, gawin ko na lang to ng, bago, kinabukasan, bago araw na nito in-inform ko si Ma'am Gay na, sabi ko, ma'am, gagawin ko is chocolate ganache na lang. Kasi nga, naisip ko nga yung mga fondant topper natin nga, baka malaglag. Mabuti na lang talaga ito is mabait si customer. Tsaka pabor sa kanila kasi mas mahal yung chocolate ganache at mas matrabaho kaysa sa whipped cream. Yung whipped cream, di ba, yung whippet natin is napakadaling i-prepare at napakadaling ipahid. As in, siguro 5 minutes lang nakagawa ka na. Unlike dito sa chocolate ganache na mahihirapan ka talaga sa pahid, sa pagpapakinis, di ba? Kaya pabor na pabor sa kanila ito yung 2,400 with edible topper. Tingnan nyo ga yung mga pinatayo ko ng mga dahon, di ba? Sabi ko sa inyo, gayahin nyo yung technique ko na yun ga. Sigurado ko hindi kayo mapapahiya sa mga customer ninyo. Tapos ayan na, ang gold na yan, yung premium gold ha, edible luster dust. Yung maliit lang na maghalo 700 pesos na. Yun yung ginagamit ko ga, kaya makinang na makinang yung gold dust ko. Then ito na nga, gumawa na ako ng tutor. Gagayahin natin. Mamipapakita ko rin sa inyo yung expectation versus reality ng tutor natin. 2 beses ako nagkamali dito ga. 2 beses ko inulit ito para balutin. Ayan, pati yung taas ga na stress ako. Pati yung chocolate ganache ko hindi na isama kasi nga sobrang init ng panahon. Diyos ko, grabe palpak. Kita nyo, pati ito. 2 beses ko tinanggalan yan ga ng ga. 2 beses ko siya tinanggalan na talaga ng cover. Pangatlo yan. Tatanggalin ko rin yung cover na yan ga. Hindi ko alam, hindi talaga ako. Parang, ayun, baga, sana, kung tuloy-tuloy yung pagkikake ko, napaka-easy na lang. Tingnan nyo, di ba? Ilang beses ko inulit yung cake na to. Diyos ko, parang ma-stress na ako, sumisigaw na ako dyan, iinis na talaga ako na hindi ko ma-perfect yung ginagawa ko. Kasi nga, alam niyo naman ako, kilala niyo ako talaga na kapag gumawa ako ng cake na hindi ako satisfied, ang gagawin ko talaga is uulitin ko kahit gaano na ako kapagod, kahit gaano na ako gahol sa time. Ulit-ulitin ko talaga yan yung cake hanggang masatisfied ako kung ano yung ginagawa ko. At saka, syempre, yung masatisfied din yung customer ko sa perang, alam ko yung pera na yan, hindi nila dinampot yan eh. Alam ko yung pera na yan, pinaghirapan nila. Kaya, hindi basta-basta rin na yung bayad nila sa atin is basta-basta na lang tayo na makapag-provide ng produkto. Ayoko ng ganun ga. Yung basta lang ako magkapera, ayoko rin talaga ng ganun ga. Gusto ko kung ano yung binayad nila, gusto ko worth it na makuha nila yung produktong gusto nila. Di ba? Yun yung gusto ko talaga ga, na maano rin talaga sa mga customer ko. Kaya kahit pagod na ako, kahit ilang ulit kong anhin, ulitin yung cake nila, okay lang sa akin basta masatisfy ko yung customer ko. At ito nga yung cake daw, yung expectation, nakikita yung expectation. Maganda yung expectation, hindi ko siya talaga mismo magaya. Ganun naman talaga tayong mga baker. May mga time talaga na hindi natin talaga saktong-saktong magagaya yung mga cakes na pinapagawa ni customer. Pero sana, kahit ganito yung nakayanan ko lang is magustuhan ni customer. Maraming salamat sa tiwala, Ma'am Gay. Sana nabigyan ko ng hustisya yung gusto ni customer. Maganda ba? Ngayon ay, nag-download ako ng Masaya Game. Kapag mag-download kayo ng Masaya Game, punta kayo sa mga video ko sa comment section, nandun yung link ng Masaya Game na to. Hindi nyo na kailangan mag-cash in dito ga. Kailangan, meron siyang, kapag nag-download kayo nito lang ga, meron siyang 7 pesos agad, pampuhunan mo. Sa paglalaro pala nito lang ga, syempre alam nyo kung paano nyo kontrolin yung sarili niyo. Kasi nakaka-addict talaga yung ganitong mga laro lang ga. Ilalagay nyo lang yung cellphone number nyo, at syempre yung inyong password. Verification code, yung doon isi-send doon sa number ninyo. Pwede na tayo maglaro, ayan na po. At syempre may free draw sila, pindutin lang natin ha. Okay, tapos na yung free draw natin, ayan, pwede kayo mag-cash in ng 15 pesos, pwede kayo mag-cash in ng 55 pesos. May 6 pesos tayo, ilalaro natin yan ng, meron silang Dragon Tiger, Toast Coin, ganyan-ganyan, marami sila dito mga palaro lang ga. Pero syempre yung aking pinaka-paborito is Solar Game. So excited na ako ga, wait lang. Pula lang naabutan ko ga, sorry naman. Ayan yung pula, oh, panalo tayo ga, may panalo tayo, additional tayong piso. Lang, piso ulit, piso sa green. Oh, ito na nga natin, try natin kung mananalo tayo sa green. Nakakatakot kasi di ba? Magtaya ng malaki talaga. Sakto-sakto lang ga, yung aliw-aliwan nyo lang. Ay! Talo ako ga! Ayan, natalo ako. Tingnan natin kung nanalo tayo. Ay! Natalo ako lahat! Sorry. Okay lang, bet ko sa pink. Okay na yan. Try nga natin. Ready? Ay! Nanalo ba ang 2 pesos ko? May pera na kayong naipon, pwede nyo namang i-cash out gamit yung inyong mga Gcash. At syempre, maging responsable kayo sa perang pinaghirapan ninyo. Kaya ano pang inaantay nyo? Pwede na kayong mag-download ng Masaya Game at dalawa na mananalo ng tag 300 pesos pambili ng bigas ninyo at pang merienda ninyo lang ga. Kaya ano pang inaantay nyo? Download tayo ng Masaya Game!